kada, ngayong araw ay International Anti-Corruption Day. At alam naman natin, ang problema po ng korupsyon ay hindi lang po sa ating bansa, kundi sa buong mundo rin nararanasan. Ito po ay sakit ng lipunan na pilit sinosolusyonan, pero marami pa rin ang nahihirapan na ito ay pigilan ng tuluyan. Kaya naman ngayong araw, kung saan ino-observe nga po natin ang International Anti-Corruption Day, pag-uusapan natin sa Legally Yours kung anong ibig sabihin nito, mga halimbawa, at kung anong pwedeng gawin para ito po ay malabanan at mapuksa. Walang kukurap habang pinag-uusapan ang problema sa corruption sa bansa. Kasama po ang ating bisitang abogado sa Legally Yours, si Attorney Hayes Mecking is back. Attorney Hayes. Hi, good morning. At sa lahat ng ating mga kada, good morning sa inyong lahat. Kamusta po kayo? At talagang napaka-importante ang Anti-Corruption Day, no? Especially today. So, I hope we can discuss a little bit of this sa ating mga manonood ngayon. Oo, kasi pag sinabi natin corruption, what do we exactly mean? Ang alam ng mga tao, this is all about kung saan pinapakit ang pondo na dapat ay nararapat sa sambayanan. But it takes different kinds of forms, hindi ba, attorney? Hindi lamang sa pangungupit, sa kaba ng bayan, meron pa mga ibang klase. Tama. Pero ang pinaka-concept talaga ng corruption, P, is really yung parte na tayo ay nagkakaroon ng mga dishonest public officials. The word dishonest is very general, no? Pero ang pinag-usapan kasi dito is pondo at pera ng taong bayan. So kapag sinabi natin corruption, it embodies a lot of different kinds of corruption. Pero ang pinaka-keyword natin dito is the dishonesty of these public officials. Yes, katulad po, it also includes nepotism and cronyism, which means yung nepotism, ano po ba yun? Ito yung binibigyan mo ng power or ng pwesto, Correct. yung mga taong related sa'yo. Kaya nga nepo baby ang tawag sa kanila, hindi po pa. Tapos yung cronyism kung saan inilalagay mo naman sa pwesto yung mga taong malalapit sa'yo, hindi po ba? So this is also a form of corruption, correct? Pero yung ano talaga, Pino, ang nakalagay kasi talaga sa ating batas ay bawal talaga ang nepotism. Ang nepotism is defined talaga na hindi pwedeng bigyan ng pwesto, lalo na sa gobyerno. Ikaw kasi na public official, kung meron kang authority at saka power, hindi pwede na ikaw ang magbigay ng posisyon o i-appoint mo yung taong yon na related sa'yo up to third degree of sanguinity. Ibig sabihin, related kayo by blood or related kayo hanggang third degree dahil sa asawa mo. That's consanguinity and affinity, no? So, klaro po yan sa ating batas, pero mukhang meron pong nangyayari. Pero punishable yan under sa ating batas. Oo nga. So that's one form of corruption. Tax evasion is another form of corruption. Vote buying, money laundering, extortion. Ano po ba yung extortion para sa kaalaman ng ating mga kada? Ang extortion kasi ay marami kasi ang pwedeng magparusa, no, dito sa ating mga kada, yung mga public officials na nagkaroon po ng pagnanakaw. Yun talaga. Pagnanakaw dahil gusto nilang itago yung kaba ng bayan, yung sinasabi nilang salapi ng bayan. Hindi po ba yung extortion yung parang, halimbawa, merong isang pulis na parang i-threaten ka for money na parang ilalabas ko to or I'm going to get you in trouble with the law unless you pay this amount. Yeah, it's a form of a blackmail actually, no? Pero dalawang klase kasi ang extortion. Ang isa, punishable sa revised penal code, parang robbery with intimidation. Parang tulad ng sinabi mo, parang ini-intimidate mo yung isang tao para magbayad sa'yo. Now,
kinukuhanan ka ng pera in such a way na kailangan mong magbayad para hindi ko ilabas to or hindi kita kakasuhan or hindi kita aarestuhin. That's another form of extortion. Correct. But since International Anti-Corruption Day ngayon, ang pinag-usapan natin public officials, no? So public officials also do that. Meron din silang paraan ng paggawa ng extortion. So parang bina-blackmail na rin nila yung mga Correct. tao na under sa kanilang influence. So bakit ba, I think naman we're all very familiar with the forms of corruption in this country. Katulad po ng vote buying, ng tax evasion, ng nepotism and cronyism, ng graft, embezzlement, and yet, bakit po kaya sa ating bansa napakahirap nitong puksain? Kasi alam naman natin, every election, nagkakaroon ng vote buying. Siguro, P, we have the lack of political power. No? Ang ibig sabihin, itong mga nakaupo, sila din kasi ang nagda-draft ng ating batas, no? The Congress. So, syempre, alam nilang ginagawa din nila yon. Hindi nila gigipitin ang kanilang sarili because in the later time, baka sila din yung hahabulin ng batas at mapupunta sa kanila So ang they're parusa. preserving their own skins. Exactly. So lack of And their own interests. Correct. Political, personal, and own interest. Parehas lang yon. So parang ganun ang nangyayari. Kaya kulang ang ipin ng ating batas para puksain ang korupsyon dahil ang batas na mismo ay may kakulangan. So ano ang dapat natin Ang dami gawin? nang batas. Ang daming batas pero walang ipin. Alam mo yun? Hindi ini-implement. Yes, that's why walang ipin ang batas, P. Oo. Ang daming batas, walang implementasyon dahil kulang nga ng political will. Walang gustong sumugod, walang gustong mag-push through with that. Kasi ang dami mong kaaway in the first place. Especially if kung ikaw ay against sa nakaupo ngayon, 'di ba? At sila din yung nandoon sa ibabaw para mag-impluwensya, mahirap nga, 'di ba? O yun na nga, so insufficient enforcement of laws, yan ang isang problema kung Correct. bakit hindi natin napupuksa ang iba't ibang forms of corruption. Weak legal frameworks, alam naman natin na That's the law itself. Pag meron tayong mga lawsuits, it takes forever for the decision to come out. Yeah, very, very slow ang ating justice system. Tapos meron pa minsan nangyayaring mga kababalaghan na ano nangyari, bakit ganon, di ba? Hindi natin maintindihan kasi meron ding lack of transparency. Exactly. So lahat naman ito nagsisimula doon lang din naman sa mga nakaupo, no? Kasi tayo namang mamamayan na hindi nakaupo sa gobyerno, hindi naman natin to saklaw. It's not our jurisdiction to push through with, well, we have what we call a suit that a taxpayer can sue, but that's very parang hindi ganon kalakas kumpara kung silang nasa taas mismo ang hahabol sa mga nangurap. Yun nga lang, mahirap din na mapatunayan dahil sila na nga rin yung nandoon sa pwesto. So, Kahit may tatlo tayong different branches of government na dapat nagpupulisan at dapat nagche-check and balance. at naghihiwalay. Hindi Separation of nangyayari. powers. Yeah. Attorney. Hindi nangyayari. Exactly. Yan yung mga maraming Parang sinisigaw. nagkakaroon na ng collusion. Maraming sumisigaw na taong bayan ngayon. Bakit parang nagkakaroon na ng wala ng separation? Parang naging united na yung tatlo, no? But I cannot say for that. Sa mga comments lang ito sa ating mga social media, no? Especially we're very active in social media. People are crying and really shouting for justice, for the corruption that's happening in our country. Kasi marami talaga, P, at sobrang daming involved. At saka nakikita naman natin yung nagiging consequences nito sa ating ekonomiya, 'di ba? Exactly. Marami ng mga foreign investors ang takot na pumunta dito dahil they feel like it's hard to do business in this country yes. Dahil Maraming under the table. maraming under the table or baka Malulugi lang sila, actually. or baka dahil hindi Extortion comes transparent, in. baka bigla na lang bukas makalawa after putting so much investment
in their business here, biglang ma-overturn yung kung anumang mga permit that Ako. allows them to do business here? Yeah, because some of them are also under extortion. Lalo na pag alam na maraming pera to. So may mga investors tayong umaalis na po sa ibang bansa. At saka, may erosion talaga ng public trust. Exactly. Lalo na ngayon. Ngayon, Pagkatapos too nung much talaga this time. mga back-to-back na Yeah. mga exposes Yeah. about projects that are ghost projects or substandard projects or mga pondong At ang question doon, sino ang mga hinahabol? Sino ang ang ilalagay natin sa hustisya na dapat makamit ng taong bayan? Parang hindi kasi nakikita ng tao, kaya sumisigaw sila up to now na dapat talagang managot ang dapat managot. Hindi po ba? Technically, attorney, ano ba ang penalty or parusa sa mga taong mapapatunayang engage in some form of corruption? Kasama na doon, P, ang ating tinatawag na imprisonment at saka yung pagbabayad ng pecuniary liability or bayad din na financial. But this is depending on the amount, depending on the evidence that are proven in court. So lahat po ito nagdidepende sa mga ebidensya na napatunayan talaga sa korte kasi may ginigisa talaga to ng korte. We have to go through litigation. So kung ano yung mapatunayan ng husgado, kung ano yung kasi yung iba dyan contradict nila, no? So yung maiwan na lang doon yung ebidensya na talagang may bigat at mapatunayan ng korte, ito talaga para sa taong ito. So yung mapatunayan, yung amount, yung pinagagawa niya at kung ilan silang involved, yun doon magbabase kung ano ang parusang ibibigay sa kanya. Kaya sa inyong opinion, attorney, ano ba ang kailangan mag-change para tuluyang mawala po ang korupsyon sa bansa? Ang sabi nga ng mga wise people in other countries, corruption cannot be eradicated but it can be minimized. Ang ibig sabihin, pwedeng paliitin. Hindi naman yung lahat na lang sa kanila. For example, in a 100 billion project, baka mangurap ka dyan 1 billion lang. Bigay mo naman sa taong bayan yung 99, di ba? Kasi hindi nga daw mawala eh. Even in the US, meron pa rin ganon. But then again, what is the very essence na mawala ito? Baguhin natin ang batas, i-implement natin ng maayos and at the same time, talagang porsigido na ang uupo dyan ay yung honest officials na walang personal and financial gains na gustong makuha. Sino kaya yung mga... Yun. Ang gusto ng taong bayan ngayon, mga bagong mukha actually, P. Naisilang na ba yung mga... Sana nga. Oo, sana nga. Well, I know that one thing's for sure, we have to keep praying for our country para Yeah. all of this can be solved, hindi ba, attorney? We really Sobra. need God's help in this. Everybody feels that na talaga ngayon. Oo kasi ilang buwan na rin tayong nangangalampag, nagpoprotesta, and yet parang talagang mabagal yung wheels of justice, pero sana they're doing a very thorough job. And by the way, P, may mga taong hindi involved before sa mga ganito, no? Yung pagsigaw ng hustisya, Correct. involved sa Yung mga critics. Gen Z talagang they're so Ngayon, active. Yeah, and even the elite people, they're not involved before with the politics and criticism sa corruption. Ngayon, they're so involved. We can't blame them talaga kasi bilyong-bilyong piso na ang pinag-uusapan Correct. dito. 'Di ba? Tapos sa sa isang panig makikita mo yung suffering ng mga Pilipino dahil sa kawalan ng support. 'Di ba? At ng serbisyo sa Tama. kanila, 'di ba? Kaya maraming salamat, Attorney Hayes, sa pagpapaliwanag sa ating mga kada kung ano po ang ibig sabihin ng corruption at ano magiging epekto nito sa ating lahat kung hindi ito mapipigilan. Para po sa mga kada nating nais humingi po ng legal advice sa inyo, please tell them your contacts, please. Sa ating mga kada, pwede niyo po akong mapanood sa TikTok tsaka sa Facebook. I'm very active on social media and giving free legal advice. That's live po. Live ko pong binibigay ang lahat ng magkukonsulta sa aking programa, Abogado ng Bayan. And soon on another channel, it will be Season 2, Abogado ng Bayan with Attorney Hayes. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Attorney Hayes. Mga kada, ang issue po ng korupsyon ay matagal ng problema nating bayan. Totoo na mahirap itong pigilan at tuluyang alisin, pero hindi po ito imposibleng mangyari.
Pero para mapigilan ang patuloy na paglaganap ng corruption, hindi lang tao ang dapat magbago, kundi maging ang sistema kung paano pinapatakbo ang gobyerno. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.